Kasabay ng pagsisimula ng K-12 program ngayong school year, marami ang pagbabago sa curriculum at maging sa grading system sa grades 1 hanggang high school. Goodbye na raw sa mga palakol o grades na nasa line of 7. Dahil sa bagong sistema, mga letra na ang makikita sa report card. Pero hindi ito ang ABCD na ginagamit ng ilang pribadong paaralan, kundi mga letra na description ng proficiency ng mga estudyante. Ganun pa rin pag nag-grade yung mga teacher, numbers ang gagamitin nila, except that when you reflect it in the report card, that's when you start using the letters, no? Just to be able to describe the level of proficiency of the students. Halimbawa, kung ang estudyante nakakuha ng gradong 74 and below, ang mailalagay sa kanyang card ay beginning o B. Para sa 75 hanggang 79 ang grado, categorized na developing o D. Para naman sa gradong 80 hanggang 84, approaching proficiency o AP. Proficient o P para sa may gradong 85 hanggang 89. At kapag 90 pataas, categorize itong advanced o A. Ang mga estudyante makakakuha ng A sa kanilang card, ang mapabibilang sa honor students. I'd like to believe na mas simple to, mas madaling maintindihan, no? Kasi ngayon nga, parang kahit anong grade, diba? 75, 76, ito parang naka-bracket siya. So at least alam mo na, pag 76 ba, ano ba ibig sabihin nito? Hanggang saan na ba yung natututunan na iintindihan ng anak ko? Dahil wala nang bagsak ang mga may gradong B, dadaan sa remedial classes. At kapag ganito pa rin ang grado nila sa pagtatapos ng school year, sasailalim sila sa summer class. Kapag hindi pa rin pumasa, kailangan na nitong umulit. Sa ngayon, pinaplansya pa ng DepEd ang guidelines para sa bagong grading system. Hati naman ang mga magulang at estudyante sa bagong grading system. Anila, mas maganda pa rin daw ang lumang sistema dahil nakasanayan na nila ito. Parang hindi mo makita yung ano eh. Ayun, parang wala lang. Opo. So mas maganda sa'yo, nakikita mo yung grado niya? Pero yung sa mga bagsak, yun. Mas gusto nila yan. Para mas ano, para hindi nakakahiya. Parang malinaw kasi tingnan sa ano eh, sa report. Ang iba naman nagsasabing mas maganda ang bagong sistema dahil mas malinaw ang level ng estudyante at hindi na makikita ang aktual na grade nito. Bakit mas maganda yung merong description na lang imbis na numbers? Para hindi luma, bago naman. Makabago. Nagagalit mama mo sa grades mo? Oo. So mas maganda, hindi na niya nakikita yung grado mo? Para sa unang balita, Rafi Tima reporting. Dinagsapo ng mga tao sa London, United Kingdom ang huling araw ng pagdiriwang ng ika-60 taon ni Queen Elizabeth II sa trono. Napuno ng daan-daang libong tao ang mga kalsada sa paligid ng Buckingham Palace. May handog silang cheer at kumanta pa ng patriotic songs habang nagwawagayway ng bandila. Dinagsa rin po ang mga street party, parada ng 1,000 sasakyang pandagat sa River Thames at maging ang concert sa harap ng palasyo. Sa isang televised message, nagpasalamat ang reyna sa mga pagdiriwang. I hope that memories of all this year's happy events will brighten our lives for many years to come. I will continue to treasure and draw inspiration from the countless kindnesses shown to me in this country and throughout the Commonwealth. Thank you all. Isa namang naiibang palaro ang isinagawa sa England, United Kingdom. Ang labanan, sipaan sa binti. Bago po ang laban, pupunuin muna ng dayami ang medyas sa binti ng mga kalahok. Pagkatapos maghahawakan sila sa kani-kanilang balikat. At sa hudyat ng referee ay magsisimula na silang magsipaan hanggang sa mayroong bumagsak. Ang 23 anyos na lalaking ito ang itinanghal na kampiyon o ang may pinakamatibay na binti. Bukod sa shin kicking competition, naglalaro rin ang mga tagaroon ng wheelbarrow race, sack race, at iba pa bilang bahagi ng kanilang matagal ng tradisyon. Aramina nagsubmit ng reply sa counter-affidavit ng kapatid niya na si Christine Reyes.
matagdaan nagsampa si Ara ng mga reklamong libel at grave coercion laban kay Christine. Ayon sa reply affidavit ni Ara, hindi naman daw itinanggi ni Christine ang mga mapanirang text message na ipinadala niya sa kanyang ate. Matagal na raw na patawad ni Ara si Christine pero gusto pa rin daw niya ng public apology. Public apology ang kapatid, lalo na para sa ina nilang gabi-gabi raw umiiyak. Ayon naman sa legal counsel ni Christine, bukas ang actress makipag-ayos sa kapatid. Simula pa lang yan sa ating morning chikahan. Stay tuned for more sa pagbabalik ng Unang Chika. Delivery rider, sugatan matapos tumbukin ng isang kotse sa may Ortigas Center sa Pasig. At Senate President Juan Ponce Enrile napalaban sa biritan sa programang Tonight with Arnold Clavio. Abangan yan at iba pa sa Unang Balita mamaya. Mga kapuso, pinaguhuli po ng mga tauhan ng Land Transportation Office sa mga overloading at hindi rehistradong sasakyan at mga rider na walang helmet sa IBP Road. Mula sa Batasan Hills sa Quezon City, may live report si Love Anyover. Love? Tama ka, Raya, no, alas 5 ng madaling araw, inumpisa nitong ng LTO yung kanilang operasyon dito sa IBP Road. At nako, eto na, ang overloading na nahuli, 15. Ang mga hindi nakarehistro ay 16. At yung mga hindi po nagsusotang helmet ay 8. Ito pong lahat ng ito na nahuli ay binigyan po ng TOP or Temporary Operators Permit. Pwede daw po itong magamit nila ng 3 araw, pero pagkatapos po ng 3 araw, kailangan na po nilang bayaran yung kanilang ginawang violation, or kung hindi nakarehistro ang kanilang mga sasakyan, kailangan nilang magparehistro. At ngayong umaga nga makakasama natin ngayon ang Regional Director ng LTO-NCR na si Attorney Teofilo Guadiz III para nga po ipaliwanag itong kanilang operasyon na ginagawa sa mga bilang paghahanda para po sa pasukan. Sir, ano po itong ginagawa nyo ngayong operasyon? This is an year-round operation na ginagawa namin tuwing sasapit ho ang pasukan. Every 5 to 7 in the morning ho, nagtatalaga ho kami ng mga tao sa mga iba-ibang major educational institutions po. And then, naninita po kami ng mga traffic violations. Ang mga nangunguna po riyan ay yung naghahatid ho ng mga anak nila na walang helmet, yung mga bata, overloading ng mga tricycle po. And number 3 ho, yung mga school buses po na kolorum. Ibig sabihin ho, these are private vehicles po, pero naghahatid ng mga pasahero for a fee. So in fact, nagiging public utility vehicle ka pero wala kang papeles. So kolorum po ang tawag niyan. Okay. Sir, ano po yung risk nito? Kumbaga parang risk na pwedeng maibigay ng mga ganitong klaseng operasyon sa ating mga estudyante, pati na rin po sa mga mananakay? Unang-una po sa mga magulang na naghahatid ng kanilang anak na walang mga helmet, ang risk po niyan pag nadisgrasya nasa bata po. May mga instances ho na may nahuhuli man kami na nakamotorsiklo na 3 o 4 na anak ang dala. Bawal na bawal po yun. Ang sinasabi sa batas, dapat isa lang po ang maging pasahero ninyo at naka-helmet po. Number 2, sa mga overloading po ng mga tricycle, dapat ho 4 hanggang 5 lang po ang sakay. Yung nakita po natin kanina, mga 7 o 8 ho ang sakay niyan. It puts a greater risk sa mga estudyante pag nagkaroon po ng disgrasya. Ayan. Maraming salamat po, Attorney. At syempre pa, paalala po sa ating mga lumalabag sa batas dyan, all year round po ang gagawing operasyon ng LTO para po dito sa kaligtasan nga ng ating mga estudyante sa kanilang pagpasok. At next week nga, magpo-focus naman kayo sa kolehiyo. Ayan po muna ang aking update mula po dito sa IBP Road. Balik sa'yo, Rhea. Maraming salamat, Love Anyover. Samantala, eto naman, tuloy-tuloy pa rin po pagtutok natin sa Balik Eskwela 2012. Alam mo ha, Gwen, yung sa pagroronda natin sa eskwelahan, kapansin-pansin, ang dami talaga yung mga
kulang na mga kagamitan at saka yung sa facilities din nila. Gaya ng mga upuan, ang ibang students nga raw nakipag-share ng kanilang chairs. Oo, ganun nga. Tabi na lang din tayo. Sige. Yan ang sitwasyon ho sa Liano High School sa Caloocan City kung saan nakatutok si Susan Enriquez. Susan? Hi, Maring Connie at hi to Gwen. Nako, ito tayo sa Liano High School sa Caloocan City. Alam nyo, yung problema ho dito dati ng problema pero hanggang ngayon, ito pa rin yung kinakaharap ng mga estudyante at ng mga guro sa Liano High School. Yun nga ho kakulangan nila ng classrooms dahil meron silang 1,800 na estudyante pero ang kanilang class